Sino nga ba ang nasa tama? Ang Israel nga ba o ang Palestine? Gaya ng maraming bagay sa mundo, maraming mga digmaan ang nagmumula sa agawan ng teritoryo. Kahit pa mukha itong away ng mga relihiyon, gaya na lamang ng pinakahuling sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. Ang rehiyon kung saan kasalukuyang matatagpuan ang Israel ay tinutukoy bilang Palestine. Iniisip ng ilan sa mga scholars na ang salitang Palestine ay nangangahulugang lupain ng mga Filisteo. Ayon sa answer ng God Questions, ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Israel at Palestine, ang Israel ay isang bansa at ang Palestine ay isang location o geographical na rehiyon kung saan matatagpuan ang lupa ng Kanaan. Kapag Biblia naman ang pagbabatayan, ang rehiyong tinutukoy bilang Kanaan ay isang bahagi lamang sa kalupaan na ibinigay ng Diyos kay Abraham para sa lahat ng mga anak nito na tatawaging bansang Israel. Mababasa sa Old Testament sa aklat ng Genesis chapter 15 verse 17 to 21 at Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Ngayon babaybayin natin kung ano nga ba ang ugat ng sigalot sa pagitan ng iisa ngunit naging dalawang bansa na ngayon. Noong 1250 BCE, matapos magkaroon ng kalayaan ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipto, sa loob ng mahigit 12 siglo ang Kanaan at ang iba pang rehiyon na nakapaligid dito ay tinatawag na Israel dahil sa mga Israelita na ang nakatira dito. Ngunit noong 63 BCE ay sinakop ng Roman Empire ang Jerusalem hanggang sa makubkob nila ang Israel at Judea. Matapos tuluyang malipol ng mga Romano ang kilusan ng mga Hudyo noong 135 AD, Anno Domini or after death of Jesus Christ, ay tinawag nila itong Syria at Palestina at nagpatayo ang emperor ng Roma na si Hadrian ng templo para kay Jupiter na kanilang Diyos. Sa bundok mismo ng templo ng Israel, ginawang kolonya ng Roma ang Jerusalem at pinalitan ang pangalan ng lungsod na Aelia Capitolina. Sa loob ng maraming siglo, kinalaunan ang lupain ng Israel ay tinawag ng mga Romano na Palestine. Makalipas ang ilang siglo, majority ng mga mamamayang nakatira sa Palestine ay mga Muslim mula sa Syria at sa iba pang rehiyon ng mga Muslim. Pumapangalawa lamang mga Kristiyano at pangatlo na lamang mga Hudyo. Marami rin sa mga Hudyo ang na-convert sa pagiging Muslim, napalitan ng mga kultura at paniniwala nito. Ang dating tinatawag na Israel Philharmonic Orchestra ay pinalitan nila ito ng Palestine Symphony Orchestra at ang dating Jerusalem Post ay pinalitan ito ng Palestine Post. At di nagtagal matapos ang World War I, napunta sa Britanya ang Palestine noong 1917. Sa ilalim ng Balfour Declaration ay ipinag-utos ng Britanya na bigyan ng homeland ang mga Jewish people sa Palestine, kung kaya ay nagkaroon ng one Jewish at one Arab. Tinutulan naman ito ng mga Palestinian Muslims. Matapos ang result ng UN General Assembly vote on Resolution 181, ay umabot sa 33 bansa ang pabor sa Israel, kabilang dito ang Pilipinas sa bumoto, at 13 bansa naman ang against o ayaw na maging bansa ang Israel. Ngunit noong May 14, 1948, ay diniklara ng mga Hudyo ang kanilang Independence Day bilang isang bansang Israel. Sa gabi ding yon ay lumusob ang mga Arab Palestine dahil hindi matanggap nito na umiral ang Israel bilang isang bansa. Simula noon ay hindi na nagkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Kinalaunan sa pagdami ng populasyon at migrants ng Israel, ay pinalawak din nito ang kanilang nasasakupan. Isa pang dahilan ay nais ng Israel na mapasa kanilang muli ang pinaniniwala ang lupang pangako. Para sa mas marami pang info na pagaya nito, please like and follow. Thanks for watching!